Si Silwa ay isang nine-tailed fox, isa sa may pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ng mga halimaw. Sa kanyang likuran ay naglabas ng aura na hugis buntot, simbolo ng kapangyarihan ng kanilang lahi. At isang kadinang gawa sa mahika ang nakapulupot sa malaking halimaw. Si Siwo ay namangha at napatulala sa kanyang mga nakikita dahil nagawa ni Silwa na salagin ang malakas na atake ng halimaw kahit na siya ay nakatalikod at hindi makapaniwala sa inilabas na kapangyarihan na taglay ng babae. Gayunpaman ay, kailangan pa rin niyang tanggapin at iangkop ang kanyang sarili sa bagong mundo. Sabi ni Silwa kay Siuna, "Nakikita mo ba itong ginawa ko, Flappy Boy? Ito ang tinatawag na mahika. Isang kakayahan na kailangan ng enerhiya at lakas para ito maipalabas." Dagdag pa niya na, may dalawang klase kasi ng mahika. Tinatawag na unique magic at acquired magic. Pagkatandaan mo yan. Alam mo na siguro kung ano ang unique magic. Example na lang yung ginawa mo sa kay Rendon kanina na The Goblin Serum. Kakayahan ng inyong kadugo, mga kalahing duwende. Usapang paggamit naman ay madali lang, hindi na kailangan ng anumang pag-aaral, at ito ay kasing dali ng paghinga kapag nasanay ka na. Pero kapag acquired magic ang pag-uusapan ay iba na dahil kahit anong halimaw ay pwedeng makagamit kapag ito ay kanilang pag-aralan. Dahil kailangan ang matoto at pagsasanay. At di pa kasali doon ang sarili nilang abilidad. Nakita mo itong si Rendon ay hindi na makagalaw sa ginawa ko. Pinababayaan kasi niya ang kanyang pagsasanay dahil siguro sa malakas na nitong katawan at malaki. Kaya ngayon ay binababoy ko na, gamit ang mga mahikang kadina. Isa ito sa mga example sa mga bulok na halimaw at wala itong binatbat sa akin. Gayunpaman magsimula na tayo, tuturuan na kita, pero sasabihin ko na sayo ngayon ng maaga na dapat hindi ako maiinis habang tinuturuan kita, maliwanag. Kapag ka di ko nagustuhan, makakatikim ka sa akin kung ano ako magalit. Kapag hindi ka pa handa ay habang maaga pa, ngayon pa lang ay wag mo nang ipagpatuloy. Magiging sagabal ka lang sa akin. Mahihirapan ka lang kasi. Baka mapatay lang kita kung magkataon kapag di ko nagustuhan. Sabi naman ni Siwuna, kahit ganon, kapag tuturuan mo ako ay gagawin ko lahat ng aking makakaya kahit anong hirap. Kailangan ko kasing matoto kahit anuman ang mangyari. Wala na kasi ako sa lugar na kailangan kong mag-alala para sa kinabukasan, nandito ako sa mundo ng halimaw. At hindi ko alam kung ano pang panganib ang dadating sa akin dito. Sabi naman ni Silwa na, okay sige kaso, sa tingin ko mabigo ka lang. Pero ok na rin kaysa naman hindi mo susubukan. Diba? Kaya kakain muna tayo bago magsimula. Pagtataka sinabi ni Siuna, kakain ba? Sabi naman ni Silwa na, di ba kasasabi kulang sayo na, kailangan ng enerhiya kapag magpalabas ng mahika. Mga kapangyarihan ng lahat ng naninirahan sa mundo ng halimaw. Kadalasan kasi ay makukuha sa pamamagitan ng paghinga sa hangin, pagkain, at pag-inom ng tubig galing sa mundo ng halimaw. Pero ikaw na kararating mo lang ngayong araw ay wala ka pa. Ang meron lang sayo ay ang mga kinain mo sa mundo ng mga tao. Kaya ang enerhiya na mayroon ka ay malamang mula lang sa iyong kapanganakan. Alam ko gutom ka na, di ba? Dahil sa buwis buhay mong ginawa kanina, sino ba naman hindi magugutom niyan? Sabi naman ng Siwuna, hindi naman siguro, dahil wala naman akong nararamdamang gutom. Ngunit sa hindi inaasahan pangyayari, nanginig ang kanyang katawan at lumitaw ang naglalakihang ugat na may kahalong enerhiya. Paungol niyang sabing, gutom ba itong aking nararamdaman? Sabi naman nagbabae na, sabi ko naman sa'yo kanina pa, pakipot ka pa kasi. May kaunti ka na lang na lakas ang naiiwan. Dahil sa lakas na yung binitawan na atake kanina, malamang maghihina ka pagkatapos nun. Madali lang naman ang solusyon niyan. Lumapit sa likod ni Siwo si Solwa at bumolong na, tingnan mo sa harap natin, nakikita mo ba yang si Rendon?
Meron kasing batas para sa mga halimaw na, kung magdeklara na ang judge na may nanalo, ang buhay at kamatayan ng natalo ay nakasalalay sa nanalo. Kaya ang pagpatay at pagkain ng isang natalong halimaw ay okay lang at napaka-epektibo at napakabilis na paraan para makukuha mo ang hinahangad na enerhiya. Sa kanyang laki ay sapat na para ikaw ay mabusog at mapuno ng enerhiya. Pagkatapos binulungan ni Silwa ay, naglakad na si Siwu papunta kay Rendon na parang bang wala na sa kanyang sarili dahil sa sobrang gutom. First time kasi niyang naranasan ang iyong pakiramdam. The demonic hunger. At nadagdagan pa sa bulong ni Silwa na isang nine-tailed fox. Kaya ang nasa isipan lang niya na kailangan niyang pumatay. Pero isang bagay na hindi naisip ni Silwa dati ay, ang mga duwende ay natural na hayok sa dugo na kanilang papatayin, lalo na ang malakas at masustansyang pagkain. Kaya bilang naiba ng tatargetin si Siwu, at naghahandang umatake sa babae, habang nanglilisik ang mga mata nito sa pagkahayok sa dugo. Sabi naman ng babae na, "Oy, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang titirahin nito." Ay. At kinumpas ang kamay ng babae para maghanda ng isang atake na sinabing, "Kadena lumabas ka." Isang malakas na enerhiya ang pinakawala ni Silwa at pagkatapos makikita na nakapulupot na sa katawan ni Siwu ang kadena na gawa sa mahika. At sinabi ni Silwa na, "Napili mo pang ako ang harapin. Kalokohan. Kahit sobrang gutom na gutom ka na ay, huwag kang maging arogante. Sa tingin mo ba sa katayuan mo na isa lang kalahating halimaw ay, kaya mo akong pabagsakin at kainin?" Makikita pa rin sa mga mata ni Siwu ang pagkahayok sa dugo, kahit na nakapulupot ang malaking kadena sa kanyang katawan. At dagdag pa ni Silwa na, "Sa tingin mo ba ganun lang ako sa dali para sayo? Kalokohan. Isa ka lang kalahating halimaw, kailangan ko na sigurong baguhin ang iyong pag-ugali." Pero sa isang iglap ay, biglang nawasak ang kadena na nakapulupot sa katawan ni Siwu. Natulala at napaisip si Silwa na, nawasak niya ang malakas niyang kadena gamit lamang ang purong lakas ng kanyang kamay, ito kaya ang lakas ng mga duwende, kahit malaki at malakas ang katawan ni Redon ay hindi nga makawala. Pagkawala ng kadena sa katawan ni Siwu ay, naghahanda na naman ng pag-atake sa babae. Sa sobrang lakas ng kanyang paghahanda, ang kanyang inapakan na lupa ay makikitang nawasak at napaka-maraming nagsiliparan sa paligid. Habang naghahanda si Silwa sa mangyayari. Sabi naman ni Silwa na, "Kung ganun ay, ipapalabas ko na ang isa kong natatanging at napakalakas kong mahika. Ipaparanas ko sa iyo ang malupet kong kapangyarihan. Kahit ba isa ka lang kalahati duwende ay gusto mo paring iparating na isa ka paring duwende. Yan ba ang gusto mong ipakita sa akin? Kaya humanda ka na." Naghahanda na muli ng panibagong atake si Silwa. Tinanggal niya ang kanyang kuko sa hintuturo at lumabas ang mapupulang dugo na tila ba may gagawin siyang isang ritual. Si Siwong nawala sa sarili ay susugod para patayin si Silwa habang nanlilisik ang mga mata nito. At ikinumpas na nga ang hintuturo ni Silwa sa kahanginan, isang bagong mahika ang mabubuo, sinabing, "Summon. Blast Great Demon King. One fist." At isang malaking kamao ang lumabas sa kahanginan, na may pambihirang lakas at bilis na tumama direkta kay Siwu. Kahit ganun pa man ay nagawa pa ring nasangga at naprotektohan ang kanyang sarili sa napakalakas na impact. Ngunit na iba ang ekspresyon ni Siwu na, tila ba meron na namang mangyayari. Meron nga isang malaking palad na malakas na paparating papunta sa kanya. Sa sobra netong laki ay nagmestulang tutubi si Siwu sa sobrang liit. At isa sa panibagong atake ni Silwa, tinawag na, Palm. Kahit sa sobra nitong laki ay napakabilis at nagmistulang liwanag na papunta kay Siwu. Tila ba lahat ng madadaanan nito ay mawawasak. Makikita sa mukha ni Siwu ang pagkabigla sa tinanggap niyang atake, na para bang mabubura na siya sobrang lakas nito. At tila ba ito na ang kanyang katapusan. Napaungol na lang si Siwu sa malakas na puwersa na kanyang natanggap habang may bagong kadena na nakapulupot sa kanyang katawan.
na tila ba ayaw na siyang buhayin ng babae. At makikita ang patuloy na puwersang dumadaloy galing sa binitawang atake ni Silva. At tila ba ang lahat ng nadadaanan nito ay nawawasak at mabubura. Hindi ka panipaniwala ang mahikang ginamit ni Silva. Pagkatapos ng atake ay makikita ang isang malaking bangin ang nabuo dahil sa laki at lakas ng atake ni Silva. Parang dinaanan ng malaking bulalakaw sa langit. Sabi pa ni Silva na buhay pa kaya siya. Sa hindi kalayuan ay makikita ang figura ni Siwo na nakatayo, ganun pa man ay makikita pa rin na buo pa ang kanyang katawan kahit sa lakas ng atake na kanyang tinanggap. Sabi naman ni Silva na yan ang napapala sa kanya. Tinulungan na nga sa kanyang pagkain, naghahanap pa rin ng iba, tira kasi ng tira. O hinahanap lang niya siguro ang kanyang kamatayan. Dagdag pa niya na wala naman talaga akong inaasahan sa kanya. Ngunit makikita sa ekspresyon ni Silva ang pagkagulat at pagkabigla na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Na si Siwo ay biglang tinubuan ng sungay na may halimaw na mga mata. Nagising na pala ang tunay niyang lakas. Kapangyarihan ng isang mabangis na duwende. Maging sa mga makapangyarihang duwende ay ilan lamang ang mapipili upang maliwanagan sa kanilang kakaibang mahika. Sa kabila ng kakapusan nito, meron pa ring napakatinding kapangyarihan, at ipinakita niya ang simbolo ng kanyang abilidad sa pagiging isang tunay na lahing mga duwende. At makikita ang daladala niyang putol na sungay na may napakalakas at maitim na enerhiya ang lumalabas. At naghahanda ng panibagong atake. Sabi naman ni Silva na sa isang kalahating duwende ay hindi na rin masama. Matigas na rin, siguradong meron ka pang ibubuga. Ayaw ko kasi ng sobrang bitin, dapat 1 oras or mahigit, kaya bakbakan na. Ayusin mo. Si Silva ay isang napakagaling at napakatalentadong halimaw at dagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Sa kanyang katayuan ngayon ay nakuha na niya ang 9 na buntot bago pa man umabot sa edad na 100. Isang tunay nga na henyo. Lalo na sa pakikipaglaban, ay makikita ang angking galing kahit na ang kanyang nakakalaban ay may kalakihan. Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa mga Demon Fox family na naninirahan sa Tondo, isa sa pinakadelikadong lugar ng Pinas noong unang panahon. Kaya madali niyang naramdaman ang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa katawan ni Siwo. Para bang kinukurot ang buo niyang katawan sa lakas nito. Makikita ang napakalakas, itim na aura na lumalabas sa kamay ni Siwo habang naghahanda sa kanyang gagawin. At makikita sa paligid ang kumakalat na enerhiya. The Goblin's Club, isang napakalakas at delikadong armas ang The Wicked Item. Nakauna-unahang nakikita ni Silva sa tanang buhay niya. Sa isip ni Silva na kung baliwalain ko lang ang kapangyarihan nito ay sa malamang mapatumba ako nang wala sa oras ngunit wala akong dahilan para matalo. Pero, habang tumatagal ay para bang bumibigat ang aking katawan sa tindi ng puwersa na lumalabas sa kanyang sandata. Ang itim na arwa na lumalabas sa kanyang sandata ay para bang unti-unting nagiging kidlat sa lakas nito at nagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal ay bumigat na ang puwersa sa paa ni Siwo para sa gagawin pag-atake kay Silva. Makikita sa mukha ni Silva ang pagkabigla. Isang halimaw na may halong dugong duwende ang kakaharap niya. Na may taglay na pambihirang kapangyarihan. Makikita ang hayok sa dugo na si Siwo at sa kanyang di matinagdeterminasyon para paslangin si Silva. Goblin Club Transformation. Thundering Strike. Ang bibitawang atake ni Siwo. Isa na ngang malaking itim na kidlat ang nakikita ni Silva sa kalangitan. Habang nasa ere si Siwo para sa kanyang gagawing atake, sa lakas na gagawing atake ni Siwo ay makikita sa kapaligiran ang nagsiliparang mga bagay at malakas na bugso ng hangin. Si Silva naman ay naghahanda sa paparating na atake ni Siwo. At nilabas na niya ang kanyang 2 buntot. Kahit gaano pa man kalakas si Siwo ay makikita pa rin sa mukha ni Silva ang kumpiyansa sa sarili. Makikita rin ang itim na kidlat na patuloy sa paglakas at pagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal, isang malakas na pagsabog ang naganap sa ginawang atake ni Siwo.
at nagsiliparan ang mga biyak na bato. Kahit sa lakas na binitawan na atake ni Siwo ay makikita na buhay at walang anumang pinsala ang natamo ni Silwa habang nakatayo sa dating kinatatayuan na para bang walang nangyari. Isang tunay na makapangyarihan ang lahi ng mga lobo. Isang nakatagong kapangyarihan ang taglay na pinalabas ni Silwa. Makikita ang malaking kamay na nakahawak sa ataking ginawa ni Siwo. At sinabi ni Silwa na, ito pala ang pakiramdam, bugso ng enerhiya ng The Club of a Goblin. Nagtataka ekspresyon ni Siwo habang hawak-hawak niya ang kanyang sandata. Kahit sa sobrang lakas na ng atake na kanyang ginawa, hindi pa rin sasapat para mapaitumba si Silwa. Sabi pa ni Silwa na, kung labanan ng kapangyarihan ang kinahanap mo ay, hindi ka nagkakamali ng hinaharap, ipapakita ko rin sa'yo kung gaano ako kahalimaw. Makikita mo ang bangis nga isang lobo. Isang malaking kamay ang patuloy na nakahawak sa mahika ni Siwo habang hinihila siya papalapit nito. Sa kanyang paglapit ay siya ring paghagis ng malakas pa itaas na parabang may panibagong atake ang gagawin sa kanya. At makikita na nga ang pabulusok na katawan ni Siwo. Isang malakasang hampas ang gagawin ni Silwa gamit ang kanyang kamay na mahika. At hindi na nga nagtagal, isang malaking pagsabog ang naganap sa ginawang atake ni Silwa. Habang nakatingin si Silwa kung saan bumagsak si Siwo. At napaisip na, sa tibay ng katawan nun, di basta-basta mapapabagsak yon. Kulang pa. Makikita sa paligid ang naglalakihang tipak ng lupa dulot sa kanilang laban. Dagdag pa ni Silwa na, kahit masakit makita ang kanyang pagtitiis, kailangan ko pang ahampas ng 5 ulit para matigil ang kanyang pagkahayok sa dugo. At naghahanda na ulit si Silwa sa kanyang gagawin. Gamit pa rin ang malaking kamay, habang hinigpitan pa ng pagkahawak ang mahika ni Siwo, ngunit nang hihilahin na niya ito. Para bang pinipigilan ang kanyang gagawin. Patunay na meron pang lakas at kaya pa makipaglaban ni Siwo. At makikita sa mukha ni Silwa ang pagkagulat. Isang Siwo na hayok sa dugo na handa paring lumaban hanggang kamatayan ay buhay pa, at hila-hila pabalik ang kanyang mahikang sandata. Sa kabilang banda ay makikita ang mahika ni Silwa na malaking kamay habang pinipigilan ang mahika ni Siwo, ngunit makikita na unti-unting nadadala ng pagkila ni Siwo. At sa isip ni Silwa na, hindi ako makapaniwala, kahit isang kamay lang ay, hindi makatotohanan na nakakaya niyang labanan ang The Great Prostrating Demon Emperor. At nahila na ni Siwo ang kanyang sandata na kanina pa hinahawakan ng malaking kamay. Hindi na nakatiis ang malaking kamay sa lakas ng paghila ni Siwo ay tuluyan na ngang nabitawan ang sandata ni Siwo. Isang tunay nang namakapangyarihan ang hawak-hawak na sandata ni Siwo dahil nagbabago ng anyo sa kung anuman ang gustuhin at paggagamitan ng may hawak nito. Kaya nga noong buhay pa ang mga duwende ay, ang mga halimaw na nakaalam sa mga sandata nila, tinatawag na The Goblin's Club Weapon, sandata na maaaring maging anumang bagay. Naghahanda na ulit si Siwo sa kanyang bagong atake. Isang naging malaking pamalo na may maraming malalaking tinik ang nabuo sa kanyang sandata. Di na nga nagtagal at tumama na nga sa malaking kamay ang kanyang atake. Shattering Cudgel. Sa isip-isip ni Silwa na, kakaiba ang nagagawa ng kanyang sandata. Ang hugis at paraan ng pag-atake ay nag-iba rin. Medyo alanganin, lalo na at iisang kamay lang ang gamit ko. Hindi pwede isantabi ang ganyang kapangyarihan. Ang cost-effectiveness at practical na kakayahan ng magic ay nasa isang hindi kapani-paniwalang antas. Kaya hindi ako magpapahuli at maglalabas ng sapat na lakas para tapatan ang ganyang kapangyarihan. Sa kabilang banda ay naghahanda si Siwo sa anumang gawin ni Silwa sa kanya. Isang malaking kamao ang handang susuntok sa pagmumukha ni Siwo. Makikita sa mukha ni Silwa ang di matinag na determinasyon na sa anumang sandali ay handang magpapakawala ng malakas na atake. Deception of the Great Prostrating Emperor. At nagbitaw na nga ng panibagong malakas na atake. Twin Catholic Hand Slap. Isang sunod-sunod na mga kamao ang papunta sa ating bida. Ngunit makikita na nagawang masangga ang mga ito.
Kahit sa sobrang dami ng ataking pinaulan ni Siolwa, ay nagawa pa rin makipagsabayan ni Siwo. Sabi naman ni Siolwa na, oy, dalawang kamay na ng The Great Demon Emperor ay nakayanan pa rin niyang sumabay. Pambihira, kahit na siguro yung mga palpak na umabot sa edad na 100 or 200 ay walang pag-asa na manalo sa kanya. At sa isip-isip niya na, kaya masasabi ko na siguro na napakalakas talaga ang mga lahi ng mga duwende. Kahit na siya ay hindi purong duwende ay naabot na ang ganoong antas ng kapangyarihan. Pero sa nakikita ko ay hanggang dito na lang dahil, kahit gaano man kalakas ng kanyang kapangyarihan, meron pa ring hangganan at sa nakikita ko ay parang paubos na ang kanyang mahika. Dagdag pa niya na, kung magpapatuloy pa ang ganitong pangyayari, sa huli ay, patuloy pa rin siya sa pag-atake hanggang dahan-dahang masisira ang kanyang katawan. Sabi ni Siolwa na, pambihira. Hindi ito makakatulong. Patuloy pa rin sa pag-aatake si Siwo gamit-gamit ang kanyang sandata habang wala pa rin sa sarili. At makikita ang salpukan ng kanilang mga sandata. At naghahanda na nga ng panibagong atake si Siolwa. Panibagong guhit na naman ang kanyang gagawin gamit ang kanyang sariling dugo para dagdagan ang kanyang lakas. Lumabas na nga ang 5 buntot dagdag ang malakas na bugso ng kapangyarihan. Sabi pa ni Siolwa na, mayroon akong lahat ng dahilan upang ipagmalaki. Sa kabilang banda ay, makikita si Siwo na paatake gamit-gamit ang panibagong hugis niyang sandata habang naglalabasan ang malakas na enerhiya. Sabi pa ni Siolwa na kahit baguhan ka pa lang, ay walang akong sinasanto sa isang aktwal na laban. Makikita mo ang bangis ng aking kapangyarihan. Deception of the Great Prostrating Demon Emperor. Upper half. Makikita ang isang higanting mahika ni Siolwa habang ang isang sandatang medieval weapon. Makikita na papalapit na si Siwo sa kanilang kinatatayuan sabay ng kanyang malakas na atake. Sa kabilang banda naman ay naghahanda ang isang higanting emperor para sabayan ang atake ni Siwo. Sa dinadaanan ng nagliliwanag na sandata ay makikita ang pagkahati ng lupa sa lakas nito. 5 connections, 6 cuts. First strike. Ang tawag sa kanyang bagong atake. Bugso ng kapangyarihan, makikita ang malakas na paghampas naghiganting mahika ni Siolwa dahilan sa isang malaking pagsabog. Sa lakas nito makikita si Siwo na nababalutan ng malaking liwanag. Ito na yata ang kanyang katapusan. Sa kabilang banda naman ay, unti-unting naglalaho ang mahika ni Siolwa pagkatapos ang ginawang atake kay Siwo. Makikita sa malayo ang nakahandusay na katawan at wasak na kalupaan dulot ng kanilang laban. Di makakaila, tunay nga na napakatalino at husay ng abilidad ang ipinakita ni Siolwa sa laban. At hindi rin maatatanggi na malakas ang kanyang nakalaban dahil na ipalabas niya ang 5 niyang buntot. Sabi ni Siolwa na, wala na talaga itong pag-asa. Sabi niya kay Siwo na, hoy duwende. Sa kasamaang palad wala ka talagang swerte. Hindi magtatagal mamamatay ka na. Dagdag pa niya na, nagsisimula na ang pagkaubos ng iyong enerhiya. Dahilan ng iyong pagbagsak. Alam mong kasalanan mo yan, kung hindi ka na sana nagpakipot may laman na sana ang iyong tiyan at busog sa enerhiya. Nagpakatanga ka at hindi mo inisip kung anong posibleng mangyayari. Hanggang sa puntong pawasak na ang iyong katawan. Sabi pa ni Siolwa na sa tingin ko papagalitan ako ng tudo ng matandang iyon. Papaalis na sana si Siolwa ngunit makikita sa mukha ni Siwo ang lungkot at umiiyak sabay sabing, Mama. Sa ekspresyon naman ni Siolwa na parang naiinis habang nagtataka. Sabi ni Siolwa na, hahay. Seryoso ba to? Makikita na parabang may hinahanda na gawin ni Siolwa at makikitang nagliliwanag ang kanyang kamay. Makikita na nga ang ginawa ni Siolwa, si Siwo ay nakalutang sa hangin at makikitang ang aura na galing sa babae. Pinalapit niya ng dahan-dahan na parabang mapipilitan sa kanyang gagawin. Pagkalapit ay hinawakan niya sa likuran. Sa di inaasahang pangyayari ay isang matamis na halik ang kanyang ibinigay kay Siwo na ating bida. Isa pala itong paraan upang ibahagi ang matamis at malinamnam na enerhiya.
At makikita sa kanilang bibig ang umaapaw na kapangyarihan. Pagkatapos ay binitiwan na niya si Siwo at bumagsak sa lupa. Sa magic mula sa Fox Babe. Itinago ko makalipas lang ang ilang sandali. Makikita na dahan-dahang na ibabalik ang nawawalang enerhiya ni Siwo. Sinabi ni Sulwa na, isa yang investment kapag ka hindi ka magbigay pabalik sa akin. Asahan mong tutuluyan na kita sa susunod. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa kabilang banda ay minulat na ang mga mata ni Siwo at nabalik rin sa dati ang kulay nito. Makikita sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat habang nasa kanyang higaan. Napasabing, saan ako? At palingon-lingon sa paligid. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok na nga si Selwa sa kung saan naroon si Siwo, at may daladalang tasa para sa ating bida. Makikita pa rin sa mukha ni Selwa ang inis at galit na ekspresyon habang nakatingin kay Siwo. Si Siwo naman ay takot na takot habang nakatingin kay Selwa.